Finally, mapapakilala ko na sa inyo ang Marites na grass head. Panahon na nga para makilala nyo ang ating bagong grass head. At ito nga pala si Marites, ang ating chismosang grass head. O diba naka false eyelashes pa yan? At ang dila lumabas na kakachismis, charot. Bigyan nga muna natin ng face massage itong si Marites kasi parang medyo na-stress na siya. Meron nga din pala siyang adoption certificate. So bale, sinulat ko lang dyan ang names si Charlie and Chino. Tapos syempre ang name ni Marites. And nakalagay nga din pala dito na ang grass pets ay hindi toys. Dapat talaga natin silang alagaan. Pagkakita ng twins kay Marites, aba, tawa ng tawa ang mga bata. Natatawa daw sila sa itsura ni Marites. Lalo na itong si Charlie, napapatingin na nga lang si Chino kung bakit siya tawa ng tawa. Anyway, bago tayo mag-start, kailangan nating isoak si Marites sa tubig. Kaya kumuha na ako ng bowl, tapos nilagyan ko na siya ng water. And ilulubog nga natin dyan si Marites. Tuwang-tuwa nga ang twins habang nilulunod, sinusoak itong si Marites. Kailangan lang nakasoak for 5 minutes. Kailangan nyo lang din i-make sure na basang-basa na siya. And kailangan talaga bibigat si Marites. Ayan nga, at kinuha na ni Charlie ang ilong ni Marites. Ewan ko ba kung ba trip na trip nila today si Marites. Parang may halong hinanakit ang dalawang to kay Marites. Kumuha na ako ng plate para sa kanya, tapos nilagay ko na siya dito. And of course, kailangan ulit natin siyang lagyan ng water. Kailangan talaga laging hydrated itong ating grass head para mas mabilis tumubo ang kanyang hair. So bale, ito na nga ang day 1 ni Marites. And make sure nyo lang din na nasisikatan siya ng araw. Kaya nilagay ko na siya dito sa windowsill. Day 2, eto na nga at parang wala pa ring pagbabago. Nakadila pa rin itong si Marites. Pero wag ka, ang false eyelashes hindi natatanggal. Winater lang ulit namin siya. Hi, Marites. At ito na ang day 3 ni Marites. Kung mapapansin nyo, medyo nag-iba na yung color ng kanyang ulo. And medyo nag-iiba nga yung shape ng kanyang face kasi siguro bumibigat. Pero wala pa rin talagang tumutubo. Day 4, pagkagising ko, chinek ko ulit itong si Marites. And dito, meron ng konting pagbabago. Meron na kasi akong konting nakikita na parang mga roots. Tapos, sa kanyang head naman, meron na mga konting nakatubo. Pero, yung brown hair pa lang. And meron ng ilang piraso dyan. Day 5, meron na ako nakikitang mga green hair. At parang sobrang biglang dami nga ng kanyang buhok. Compared sa kahapon, diba, sobrang dami ng tumubo. And good sign nga yan na mukhang magiging makapal din ang buhok nito ni Marites. Day 6 na at ito na nga ang kanyang hair. Mas marami na siyang green hair at mas humaba na din. Yun nga lang, tingnan nyo, may poknat si Marites. Sana naman ay tubuan ng hair. Para syempre, mas pretty pa rin si Marites. Day 7 na at ito na nga bigla ang kanyang buhok. Overnight, grabe yung hinaba at dinamin ng kanyang green hair. Pero, makikita nyo pa rin ang kanyang poknat. Meron na nga din pala siya mga hair sa kanyang bandang ilong, kaya tinanggal ko na muna. At ang sarap nga hawak-hawakan ng kanyang buhok kasi sobrang kapal talaga. May nabili nga din pala ako ditong plate na color pink. And naisip ko na ilipat dito itong si Marites. O diba, ganda yarn. Ang cute nga din kasi malaki si Marites, nalalagyan siya ng eyeglasses. So, i-check ko kung meron akong mabibili na para sa kanya. Tinawag ko na din ang twins para may pakita ko na sa kanila ang buhok nito ni Marites. Kaso, ang dalawa, busy pagkain ng sweets. Kailangan kasi ulit nilang i-water itong si Marites para tuluyan pang humaba ang kanyang hair. Kasi syempre, hindi pa natin siya pwedeng gupitan. O kaya naman ay ipitan kasi medyo maiksi pa yung kanyang buhok. So, mag-aantay pa tayo ng ilang araw para ma-style natin ang kanyang hair. At abangan nyo magiging hairstyle ni Marites.